Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang horror and crime movie, na pinamagatang, The Devil All the Time, na ipinalabas noong 2020. Nagsisimula ang pelikula kay Maureen Willard Russell na naglilingkod sa Solomon Islands noong ikalawang digmaang pandaigdig. Doon, nakita niya si Gunnery Sergeant Miller Jones na pinahirapan at ipinapako ng mga Hapon, ngunit buhay pa ito. Upang wakasan ang paghihirap nito, binaril siya ni Willard sa ulo. Pagkatapos ng digmaan, pauwi na si Willard sa Coal Creek, West Virginia. Nang huminto siya sa Mid, Ohio. Doon niya nakilala si Charlotte, isang waitress sa isang diner. Nang pumasok ang isang pulubi sa diner, agad itong pinalayas ng may-ari. Naawa si Charlotte, kaya sinundan niya ang lalaki sa labas at binigyan ng pagkain sa oras ng kanyang break. Sinundan siya ni Willard at pinuri ang kanyang kabaitan. Kalaunan, dumating ang tiyuhin ni Willard na si Erskine upang ihatid siya pauwi. Sa biyahe, ibinigay ni Willard ang isang pistol kay Erskine, sinasabing iyon ang baril na ginamit ni Hitler upang kitilin ang kanyang sariling buhay, ngunit hindi naniniwala si Erskine. Pagdating nila sa bahay, masayang sinalubong si Willard ng kanyang inang si Emma. Sa hapunan, nabanggit ni Willard na may babaeng kanyang nagustuhan, kahit hindi pa niya alam ang pangalan nito. Kinabukasan sa simbahan, hindi alam ni Willard na nangako ang kanyang ina sa Diyos na kung ligtas na makauwi si Willard, ipapakasal niya ito kay Helen Hatten. Sa misa, isang karismatikong ibanghelistang pastor na si Roy Lafferty ang naglagay ng makamandag na gagamba sa kanyang ulo upang patunayan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Humanga si Helen sa kanyang debosyon at humiling kay Roy na basbasan siya. Muling bumisita si Willard sa diner at sa wakas ay nalaman ang pangalan ni Charlotte. Nagpakasal sila at nanirahan sa Knockemstiff, Ohio, kung saan nagkaanak sila ng lalaking pinangalan ng Arvin. Samantala, si Helen Hatten ay nagpakasal kay Roy Lafferty at nagkaanak sila ng babaeng si Lenora. Nang umalis si Helen kasama sina Roy at ang pinsan nitong may kapansanan na si Theodore, iniwan niya si Lenore sa pangangalaga ng ina ni Willard, si Emma. Kalaunan, dinala ni Roy si Helen sa gubat, kumbinsido na mayroon siyang kakayahang bumuhay ng patay. Upang patunayan ang kanyang pananampalataya, pinatay niya si Helen sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya. Ngunit nang hindi ito nabuhay muli, napagtanto niya ang kanyang kakilakilabot na pagkakamali at tumakas. Noong 1957, 9 na taong gulang na si Arvin. Sa oras na iyon, nang umuwi si Arvin sa kanilang bahay, mayroong black eye si Arvin sa kanyang mata, bagay na labis na ikinabahalin ng kanyang ama, si Willard. Tuwing umaga at gabi, nagdarasal si Willard sa isang lumang krus sa likod ng kanilang bahay, isang krus na siya mismo ang gumawa noon, at palagi niyang isinasama si Arvin. Isang araw habang sila'y nagdarasal doon, may dalawang lalaking dumaan at lantaran nilang pinag-uusapan ang masasamang balak nila kay Charlotte, ang asawa ni Willard. Pagkatapos ng kanilang panalangin, isinama ni Willard si Arvin, nagmaneho papunta sa pinagtatambayan ng mga lalaki, at marahas silang binugbog. Sinabi niya kay Arvin na sa pagharap sa mga siga, mahalaga ang tamang tiyempo, hintayin ang tamang sandali bago lumaban. Para kay Arvin, iyon ang pinakamagandang araw na naranasan niya kasama ang kanyang ama. Pagsapit ng gabi, pag-uwi nila sa bahay, natagpuan nilang walang malay si Charlotte sa sahig. Kalaunan, nalaman nilang may kanser ito. Lubos na naniniwala si Willard na maaari niyang baguhin ang kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa kanyang desperasyon, nanalangin siya ng buong puso at isinakripisyo pa ang kanilang aso sa krus sa gubat. Sa kabila ng lahat, namatay pa rin si Charlotte. Sa matinding kalungkutan, nagpakamatay si Willard, at si Arvin ang nakatuklas sa kanyang bangkay. Samantala, si Deputy Lee Bud Ecker ay kasama ng isang babae nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa insidente. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Willard at natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito. Sa ibang lugar, si Roy ay naglalakbay at sumakay bilang hitchhiker. Pinapasakay siya ng mag-asawang sina Carl Henderson at Sandy, na mga serial killer pala. Ang kakaiba nilang ritual ay ang pag-akit sa mga lalaking hitchhiker, pagpapasiping kay Sandy habang kinukuhanan ni Carl ng litrato, at pagkatapos ay pinapatay ang mga ito. Nang tumanggi si Roy, binaril siya ni Carl at pinatay. Ngayon na ulila na, tumira si Arvin sa kanyang lola na si Emma, kung saan niya nakilala si Lenore, na inampon at itinuring na niyang kapatid. Pagsapit ng 1965, binatilyo na si Arvin at tinanggap niya bilang regalo ang pistol ng kanyang ama para sa kanyang kaarawan.
Isang araw sa paaralan, binubuli si Lenore dahil sa kanyang pananampalataya at mahiyain niyang pagkatao. Nang ipagtanggol siya ni Arvin, pinagkaisahan siya ng mga bully at binugbog. Mahal ni Arvin si Lenore na parang tunay niyang kapatid at handa siyang gawin ang lahat para protektahan ito. Gaya ng nakagawian nila tuwing tapos na ang klase, kahit anong panahon, dinadala ni Arvin si Lenore sa puntod ng kanyang ina malapit sa simbahan. Dahil matanda at may sakit na ang kanilang pari, may bagong itinalagang kapalit. Hiniling ng kasalukuyang pari kay Lenore na tulungan ang bagong pari na maging komportable sa kanilang komunidad. Pagdating ng bagong pari, si Reverend Preston T. Garden, tinanggap siya ng mga miyembro ng simbahan gamit ang mga lutong bahay na pagkain para sa misa. Si Emma, na kilala bilang pinakamagaling magluto sa bayan, ay walang pambili ng mamahaling karne kaya nagdala siya ng atay ng manok. Ngunit pinahiya siya ni Preston sa harap ng lahat sa pamamagitan ng paghamak sa kanyang inihanda na pagkain, bagay na lubos na ikinagalit ni Arvin. Isang araw, matapos sunduin si Lenore mula sa paaralan, dinala ni Arvin si Lenore sa puntod ng kanyang ina gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanatili sa tabi ni Lenore. Sa halip, bumalik siya sa eskwelahan at naghintay sa labas para harapin ang mga bully. May dala siyang crowbar, at walang awa niyang binugbog ang isa sa kanila, at pagkatapos ay pinabagsak ang dalawa pa. Binalaan niya sila na huwag nang gagalawin muli ang kanyang kapatid, kung hindi ay papatayin niya silang lahat. Samantala, habang bumubuhos ang ulan, naghanap ng masisilungan si Lenore sa simbahan kung saan niya naabutan si Reverend Preston. Inalok siya nito ng isang biyahe papunta sa isang tahimik na lugar kung saan daw siya nagdarasal. Ginamit niya ang kalungkutan ni Lenore para samantalahin ito. 3 buwan ang lumipas sa Mid-Ohio. Habang tinitingnan ni Sandy ang koleksyon nila ng mga litrato ng kanilang mga biktima na mga hitchhiker, may isang larawan ang aksidenteng nahulog sa sahig, sakto namang dumating si Sheriff Lee Bodecker. Lumalabas na kapatid ni Sandy si Lee. Matapos ang kaunting usapan, umalis si Lee ngunit dinampot niya ang nahulog na larawan. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan, tiningnan niya ito at nakilala ang biktima bilang isang nawawalang karpintero. Isang araw, pinasakay ni Carl at Sandy ang isang batang sundalong hitchhiker na nagngangalang Gary Bryson. Dinala nila ito sa gubat, kinuhanan ng mga litrato bilang bahagi ng kanilang ritual, at pagkatapos ay pinatay. Sa biyahe, ipinahayag ni Sandy ang kanyang pagkadismaya at sinabi niyang ayaw na niyang ipagpatuloy ito. Kinamumuhian na raw niya kung paanong umiiyak ang ilan sa kanilang mga biktima. Iminungkahi ni Carl na magpahinga muna sila at manatili ng ilang araw sa isang motel. Habang naroon, tumawag si Sandy nang hindi nagpapakilala sa pulisya at iniulat na si Gary ay pinatay, tinadtad, at ibinaon sa isang malita. Samantala, inamin ni Lenore kay Preston na siya ay buntis at si Preston ang ama ng bata. Sa halip na tanggapin ang responsibilidad, sinisi siya ni Preston, tinawag siyang sinungaling, at malupit siyang itinaboy. Dahil sa matinding kahihiyan at takot na mapahiya ang kanyang pamilya, nagpas siyang magpakamatay si Lenore sa pamamagitan ng pagbigti. Gayunman, habang nakatayo sa balde at handa nang ituloy ito, nagbago ang kanyang isip at sinubukang tanggalin ang lubid pero aksidente siyang nadulas at nahulog. Pagdating ni Arvin, sinubukan niyang iligtas si Lenore, ngunit huli na ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ng isang deputy kay Arvin na buntis nga si Lenore, batay sa resulta ng autopsy. Agad niyang pinaghinalaan si Preston bilang ama ng dinadala, kaya sinimulan niyang manmanan ito sa loob ng ilang linggo. Isang araw, nakita niya si Preston na sinundo ang isang babae at pinagsamantalahan ito. Determinado na harapin siya, kinuha ni Arvin ang pistol ng kanyang ama, iniwanan niya ng pamamaalam na liham ang kanyang lola, at nagtungo sa simbahan. Doon, hinarap niya si Preston at ipinagtapat ang sarili niyang mga kasalanan sa parehong paraan na ginawa noon ni Preston. Nang mapagtanto ni Preston na siya ay pinagmamasdan, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, sinisisi ang iba at sinabing wala siyang kasalanan. Iginiit niyang sinungaling si Lenore at hindi kanya ang sanggol. Sa galit, binaril siya ni Arvin ng paulit-ulit gamit ang pistol at napatay siya. Naglakbay si Arvin at pinasakay siya ni Carl at Sandy. Habang nakahinto sa gilid ng kalsada para umihi si Carl, naramdaman ni Arvin na may kakaiba. Habang sinisimulan ni Carl ang karaniwang ritual ng pagpatay, tahimik na inihanda ni Arvin ang kanyang pistol. Nang mapansin niyang may kinukuha ring baril si Carl, agad siyang nagpaputok at napatay ito.
Agad namang dinampot ni Sandy ang sarili niyang baril, at nauwi sila sa isang mainit na paghaharap, parehong nakatutok ang kanilang mga armas sa isa't isa. Nakiusap si Arvin sa kanya na ibaba ang baril pero tumanggi siya. Sabay silang nagpaputok, ngunit si Carl, na hindi nagtitiwala sa kanyang asawa, ay palihim na nilagyan ng pekeng bala ang baril nito. Dahil dito, nabaril at napatay si Sandy, habang si Arvin ay hindi nasaktan. Habang sinusuri ang kanilang mga gamit, kinuha ni Arvin ang isang partikular na litrato mula sa bulsa ni Carl. Sa glove compartment ng sasakyan, natuklasan niya ang ilang rolyo ng tape na tila naglalaman ng mga larawan ng kanilang mga naging biktima. Samantala, nang malaman ni Sheriff Lee Bodecker, kapatid ni Sandy, ang tungkol sa pagkamatay nito, agad siyang nagtungo sa pinangyarihan ng krimen. Nang naisip niyang maaring maapektuhan ang kanyang reputasyon at kampanya para muling mahalal, nagtungo siya sa apartment ni Carl at Sandy. Doon, natagpuan niya ang nakakakilabot na koleksyon ng litrato ni Carl at sinunog ito upang maitago ang anumang ebidensya. Naglakbay si Arvin patungong Mead, umaasang mabisita muli ang kanyang lumang tahanan. Ngunit isang matandang lalaki ang nagsabi sa kanya na nasunog na ang bahay taon na ang nakalipas at nananatiling abandonado. Nagpasalamat si Arvin sa matanda sa pagsama sa kanya noong gabing nagpakamatay ang kanyang ama. Napagtanto rin niya na ang babaeng napatay niya, si Sandy, ay kapatid pala ni Sheriff Lee Bodecker. Nadiskubre ni Lee na si Arvin ang pumatay kay Preston at naalala niyang ito ang batang nawala ng ama noon. Determinado siyang hanapin si Arvin, kaya nagtungo siya sa Mead upang mag-imbestiga. Nagtagpo rin ang dalawa sa gubat, sa lugar kung saan naroon ang lumang krus ni Willard, may dalang shotgun si Lee at si Arvin naman ay may pistol. Alam ni Arvin na nais siyang patayin ni Lee bilang ganti sa pagkamatay ni Sandy, kaya naghanda siya. Nagkaroon ng putukan, at si Arvin ang nakatama kay Lee. Habang duguan na nakahandusay si Lee, ipinakita ni Arvin sa kanya ang litratong naglalantad kay Sandy kasama ang bangkay ni Roy. Iniwan niya ang litrato at ang mga rolyo ng tape sa tabi ng bangkay ni Lee bago siya lumakad palayo. Muli, nag-hitchhike si Arvin at pinasakay siya ng isang lalaki na nagmamaneho ng VW van. Sa pagtatapos ng pelikula, napapaisip siya tungkol sa kanyang hinaharap kung magiging isang asawa ba siya balang araw o kung magpapasya siyang sumali sa digmaan sa Vietnam. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.